Magandang umaga, Yusek. Congressman Pulong Duterte questions the motive behind the filing of impeachment case against the president. He said that the lawyer who filed the impeachment against PBBM is the same lawyer who represented the First Lady in disbarment case against Attorney Glenn Chong. May we have your comment on that? Unang-una po, gusto natin ipabatid na ang Pangulo po at ang administrasyon na ito ay hindi po eksperto sa paggawa ng intriga at hindi eksperto sa pagplanta ng ebidensya. Kung yun po ang kanilang nailagay na grounds for the impeachment ng ating Pangulo, malamang ay wala silang makitang ibang dahilan para ma-impeach ang Pangulo. Ito ay policy difference at ito ay hindi base or rather hindi ito magiging dahilan para sa impeachment ng ating Pangulo. Kung ang sinasabi niya ay ang nagsampa raw ng kaso ay abogado na nag-represent kay unang ginang or First Lady Liza Marcos, yan po ay walang katotohanan. So sana po ay matapos na ang pagiging source of fake news ng mga kaalyado nila. Dahil ang First Lady po ay hindi po nagsasampa ng disbarment case, hindi po niya abogado ang nasabing nagsampa ng impeachment complaint sa Pangulo. At kung nagsampa man siya ng disbarment case, ito ay on his own volition. So, hindi po niya nire-represent ang unang ginang. So, that's fake news. Also, he mentioned that this is just the impeachment is just a scripted distraction. Just to clarify things, may kinalaman po ba dito yung administration? Definitely, none. Kaya nga sabi natin, hindi po tayo sangkot sa anumang pagplanta ng ebidensya katulad ng ginawa ng kanyang ama. Sila lamang po yata ang sanay sa ganon. So sa panahon po ni Pangulo Marcos Jr., nirerespeto po natin ang konstitusyon, ang proseso at ang due process. Sinabi din po ni Kong Flores na kapag ang unang impeachment complaint laban kay PBBM ay official lang na i-refer at initiated na po sa House Committee on Justice, wala nang ibang reklamong maaring tanggapin sa loob ng 1 taon, alunsunod po ito sa 1-year bar rule ng konstitusyon. Sa pananaw po ba ng Malacanang, nagkakaroon ito ng bentahe o magkaroon ito ng bentahe, lalo't may iba pang grupo na nagpahayag ng intensyong magsampa ng hiwalay na impeachment laban sa Pangulo? Hindi po natin masasabi na ang pagpa-file ng impeachment complaint paunahan ay bentahe sa Pangulo. Kahit sino pa po ang nag-file niyan, hindi maganda sa imahe ng Pangulo na siya ay masampahan ng impeachment complaint. Hindi rin po ito maganda sa pananaw ng mga ekonomista sa ating ekonomiya dahil nakikita po may mga taong di umano na hindi satisfied or negatibo sa pagtatrabaho ng Pangulo. So hindi po ito bentahe. Kahit sino pa po ang nagsampa niyan, hindi po maganda na makatanggap ang Pangulo ng isang impeachment complaint. Ma'am, last na lang po, follow up. May pahayag na po ba si Pangulo regarding po sa impeachment complaint na inahain sa kanya kahapon? Thank you. Yung pa rin po, kung ano man po ang nandiyadyaan at maihain na impeachment complaint, igagalang po yan. At dapat lamang po sana, lahat po tayo, pati po ang mga miyembro ng House of Representatives, ay gumalang sa konstitusyon, due process at proseso. Bilang House Majority Leader, the presidential son might be put in a situation where he has this ministerial duty to put in the order of business the impeachment complaint against his own father. Has the father and son spoken about this at ano hong payo ng Pangulo sa kanyang anak? Hindi po nabanggit sa atin kung sila'y nagkapag-usap na. But lagi naman pong utos ng Pangulo sa kanyang anak, gawin lang ang kanyang trabaho. Hindi pwede rito ang kamag-anak, kaalyado. Kung ano po ang mandato ni Congressman Sandro, ipatupad niya po yun. Wala dapat siyang kinikilingan. Kahit ama niya po ang masasabing mahalalagay dito sa impeachment complaint. Salamat.